So bago ho tayo magsimula sa pakikinig ng salita ng Diyos, so manalangin po tayo. Minamahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at maraming salamat sa patuloy niyo pong pagmamahal sa amin, Panginoon. At ngayon, narito po kami sa iyong harapan upang makinig at makapag-aral ng iyong banal na salita at naway ipaunawa niyo po sa amin yung mga bagay na nais niyo pong iparating po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin sa mundong ito. Alam namin na ang mundong ito, Panginoon, ay papunta na sa pagkawasak at alam namin na ito po ay magulo na sa panahon po namin ngayon. Kaya umaasa po kami na palaguin niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na salita at maging matatag ang aming pananampalataya. Salamat po sa sakripisyo niyo sa krus at nagdanak ang iyong malagang dugo para sa kabayaran ng aming mga kasalanan at maging malinis po kami sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng binibigay niyong buhay at pagkain namin sa pang-araw-araw. At ngayon, ay patungkol sa aming pagkaing espiritual, ay ibigay niyo po sa amin ang nararapat na pagkain na ito, Panginoon. Dinadalangin namin yung nakarang Bible seminar sa San Dionisio, naway yung mga nakinig ay makapagpatuloy sa iyong banal na salita at magamit niyo po sila sa gawain sa iyong iglesia. At naway ingatan mo rin si Evangelist Ricky na siya po ang magbabahagi ng salita ng Diyos para sa paglago po nila. Dinadalangin din po namin ang aming senior pastor, si Pastor Choi, na siya po ay bumalik po ng Korea at upang magbahagi din po ng iyong banal na salita at naway sa kanyang pagbalik po rito ay patuloy niyo po siyang ingatan at ang kanyang buong sambahayan. Muli, sa iyo lamang po kami lubos na umasa at samahan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan natin yung ating Biblia sa aklat ho ni Mateo. Aklat ni Mateo, chapter 20. Aklat po ni Mateo, chapter 20, verse 1 hanggang 16. Mateo chapter 20, verse 1 hanggang 16. So, magsalitan ho tayo sa pagbabasa. Masyado po itong mahaba. So, ako po muna, din kayo. Verse 1, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng ikatlong oras, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Paglabas niya muli, nang lumapit na ang ika-6 na oras at ika-9, gayon din ang kanyang ginawa. Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Nang lumapit ang mga inupahan ng ika-11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang matanggap nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambayan.
Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Ako ba ay hindi pinahintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Okay, so ito po ay isang talinghaga patungkol po sa isang manggagawa sa isang ubasan. Pero yung pagbabahagi ko po sa inyo ay pagkatapos po tayo maligtas, so ito po yung napakahalaga po sa atin lahat, no? Kaya dahil sa panahon po natin ngayon, alam natin kung saan po nakapokus ang lahat ng mga tao sa mundong ito. So bago ko po ibabahagi sa inyo yung buong talatang ito, ay pumunta po muna tayo sa 2 Timoteo chapter 3. 2 Timoteo chapter 3. Verse 2. 2 Timoteo chapter 3 verse 2. So basahin po natin. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan. So, alam natin, no, sa huling panahon ngayon ay narito na, nangyayari na po sa panahon po natin ngayon. So, sa nabasa natin doon sa Mateo chapter 20, so nakita natin kung paano po nagreklamo yung isang manggagawa sa ubasan at bakit pantay-pantay po yung pagbibigay niya po ng sahod sa bawat isa, sa nauna at saka sa nahuli. Bakit? Dahil sila po ay nagtrabaho ng matagal at nagpagod po sila sa maghapon, sa mainit na trabaho. Pero alam natin sa nabasa po natin dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, so marami pong mga tao sa panahon natin, sila po mismo ay maibigin sa salapi, no? Maibigin sa salapi. Kaya nangyayari po sa panahon po natin ngayon. So sila po mismo ay maibigin sa kanilang sarili at wala silang pakundangan na mahalin nila yung kanilang sarili kaysa mahalin po yung Diyos. So, kagaya ng alam din po natin na ito po mismo ay huling araw, no? O malapit na po yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya ganito na ang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Naging taksil o naging matigas na yung ulo po ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Kaya verse 4, sabi po dito, mga taksil matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. So ganito sana yung mangyayari sa lahat ng tao na gusto ng Diyos na maging maibigin po sa Diyos. Pero sila po mismo ay naging maibigin po sa kanilang sarili. So yung pagiging taksil ay pagmamahal sa kanyang sarili o yung kagustuhan niya na mangyari po sa kanyang buhay at sinusunod niya lamang po yung kanyang kagustuhan. Hindi po siya sumusunod sa anumang payo ng tao or ng Diyos, no? So hindi po siya sumusunod sa payo ng Diyos o ng payo po ng isang tao. At doon po ay nakikilala natin na naging maibigin po sila sa kanilang sarili. So kagaya nito, so yung palalo, so ano po ba yung meaning po ng palalo? So yung palalo po ay ito po yung mayabang and then mapagmataas, di ba? Mapagmataas o hambog sa kanyang sarili. So doon po mismo ay sa pamamagitan ng mga palalong bagay sa kanyang sarili, so mahirap na itong
mahirap na itong baguhin sa kanyang sarili. Pero kapag ang isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos o yung pagmamahal ng Diyos, so maaari po ay meron pong pagbabago po sa kanyang sarili. No? Meron pong pagbabago sa kanyang sarili. Yung Diyos po ay nagbigay po siya ng kautusan. Nakikita natin sa Old Testament, sa panahon po ni Moises. Pero para saan po yon? Para sa kabutihan ng lahat ho ng mga tao. Pero yung kautusan ng Panginoon ay hindi po nila ito sinunod. No? Hindi po nila sinunod at sinunod nila yung kanilang sariling kagustuhan. Yung Diyos po mismo ay gumagawa po ng sariling paraan para maging mabuti yung relasyon ng tao at ng Diyos. Pero ang Diyos po mismo ang gumagawa ng paraan para maging mabuti yung bawat isa at maging mabuti yung relasyon sa Panginoon. Pero ang nangyari ay hindi nila sinunod yung kautusan ng Panginoon. Kung ito po mismo ay ginagamit ng tao, yung kautusan ng Panginoon, so maging maayos po yung relasyon. Pero naging suwail, naging matigas, naging palalo sa lahat ng bagay sa kanyang sarili. So tingnan natin sa 1 Timoteo chapter 1. 1 Timoteo chapter 1. Verse 8, so sabi po dito, verse 8, ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Yes, yung Diyos po mismo ay gumagawa siya ng paraan para sa ikabubuti ng lahat ng mga tao. Pero sabi po dito, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti. No? Ito ay mabuti para yung tao po ay malaman niya na ang Diyos ay buhay, malaman niya na ang Diyos ay naghahatol sa isang makasalanan. So nakita natin yung Ten Commandments ng Diyos. So paraan yun ng Diyos para sa Kanya at sa mga tao. Para kung ito po mismo ay hindi masunod at kung ito po mismo ay masunod, ito po ay mabuti para sa Kanya. Pero ano po ang nangyari? So, hindi ho nasunod ng mga Israelita yung Ten Commandments. So, kagaya sa panahon ho natin ngayon, ay patuloy ho nila itong sinisikap nila na masunod po yung Ten Commandments. Pero alam natin na ang Ten Commandments, ito po mismo ay salamin lamang sa lahat ng mga tao kung gaano sila kasama o makasalanan sa harapan ho ng Diyos. Kaya sabi po dito, ang kautusan ng Diyos ay mabuti kung ito po mismo ay ginagawa ng tao, no? Kung ito ay ginagamit ng maayos ng tao. Pero sa tingin po ninyo, kapag gumawa ang Diyos ng bagong utos sa atin, ay magagawa po ba natin? Sa tingin po ninyo. Sabi ng Diyos, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Diba? Sabi dito, kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapatid, tapos hindi mo ito ginagawa, so ito po mismo ay pagtataksil, no? Pagtataksil o pagkakaroon ng suwail sa Diyos. Di ba po? Kaya kapag sinabi ng Diyos na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa, so ito po ba ay madali o mahirap? Sa tingin po ninyo, madali po o mahirap? Mahirap. Di ba po? Minsan, nandoon yung pag-ibig. Minsan, nawawala yung pag-ibig. So, mahirap sundin. No, mahirap po sundin. Pero sabi ng Diyos, kung ginagamit ng tao, ito po mismo ay matuwid na paraan. Para ano po? Para kung kaya natin ibigin yung kapwa natin at kaya natin ibigin ang bawat isa, so kaya natin ibigin din po yung Diyos. Na ibig sabihin, kaya natin sundin yung kanyang utos para po sa atin lahat. Kaya nga, dahil sa kautusan ng Diyos, at simulan ng tayo ay naligtas, yes, nakakagawa pa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Ngunit, dahil sa utos ng Diyos, meron po tayong pagitan, meron po tayong tagapagtanggol sa harapan ng Diyos Ama, kundi ito po ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa Galatia, chapter 3,
verse 24, Galatia chapter 3, verse 24. Sabi po dito, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi dito, ang kautusan ay naging ating tagasupil. So ibig sabihin, ang kautusan ay ito po mismo ay pinipigilan tayo, no? Pinipigilan tayo sa patuloy sa paggawa ng kasalanan, or ito po mismo ay naaalala natin kung ano yung nais ng Diyos para po sa atin lahat. Ito yung kanyang nais, kaya siya nagbigay ho ng kautusan para maalala natin kung ano yung pamamaraan ng Diyos kaysa sa pamamaraan po ng tao. Kaya kagaya nito, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo, hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, ito ang bagong utos na ibinigay ko sa inyo, kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. So, halimbawa, kung ito po mismo ay isang utos lang, makakaya din po ba natin sundin? Kapag isang utos lang ibinigay sa atin ng Diyos? So, napakahirap din sundin. Di ba po? Hirap nga din po sila Eva at Adan na sumunod eh. Lahat, kaya nilang, sabi ng Diyos, pwede ninyong kainin lahat ng bunga ng punong kahoy sa lahat ng halamanan ng Eden. Pero sa isang bunga ng punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, ito ay huwag ninyong kakainin. Pero nasunod po ba nila? Hindi nila nasunod. Bakit po? Dahil nadala po sila sa tukso. Nadala po sila sa tukso at pandaraya ni Satanas. Kaya ganoon din po sa panahon natin ngayon. So, nakakagawa din po tayo ng kasalanan pa dahil meron po tayong sinful nature. No? Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagbabalik, so tayo po mismo ay saved na at hindi na po tayo mapapahamak. Kaya nga pinigil tayo na mapunta doon sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin lahat. Kaya ganoon din, nung dumating si Moises sa mga Israelita at ibinigay sa kanila yung 10 utos, so sila po ay naging palalo po sa kanilang sarili, no? Naging maibigin sa kanilang sarili at hindi po sila naging maibigin po sa Diyos. Kaya sa panahon nila Moises, naging matigas din po yung ulo ng mga tao noon. Kaya nagkakaroon po sila ng disiplina para sa Panginoon. Kaya ganoon din po tayo. Tayo po mismo ay minsan nakakagawa ng kasalanan, naging matigas din po yung ating ulo. So, meron din pong disiplina na dumarating din po sa atin. No? So, nakakatanggap po ba ng disiplina yung bawat isa kapag sila po ay nakakagawa ng kasalanan sa Diyos? So, maaari yung iba po ay nakatanggap ng disiplina sa Panginoon dahil sa patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, dahil sa biyaya ng Diyos, so tayo po ay naligtas, tayo po ay nilinis sa lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang harapan. Kaya tingnan natin sa Juan, chapter 1. Juan, chapter 1. Juan, chapter 1, verse 17. Juan, chapter 1. Juan, chapter 1, verse 17. So sabi dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Okay? So sa pamamagitan ng kautusan ni Moises sa panahon nila, so doon po mismo ay hindi nasunod lahat. No, hindi nila napagtagumpayan na sundin iyon. Kahit tayo noon na hindi rin po natin kayang sundin yung kautusan ng Diyos. Pero sa pamamagitan ho ng katotohanan at pagdating ng Panginoong Hesukristo, ang lahat na iyon, nilinis niya po lahat iyon. At nagbigay siya ng bagong utos. Ano po yung kanyang utos? Kayo po ay magmahalan sa isa't isa. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo, kayo ay magmahalan din po sa isa't isa. Kaya ang biyaya at ang katotohanan, ito po mismo ay napakahalaga. Ito po ay hindi po biyaya sa physical na pangangailangan natin. Lahat ng bagay na
na kailangan ng isang tao ay binibigay po ito ng Diyos. Binibigay po ito ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, para wala pong alalahanin patungkol sa kanyang buhay. Kundi, alalahanin niya lamang kung paano po siya patuloy na lumago sa pamamagitan ho ng salita ni Kristo, sa salita ho ng Diyos. Kaya dumating sa atin yung biyaya at ang katotohanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, dumating po ba sa inyo ang tunay na biyaya? Dumating po ba sa inyo yung tunay na biyaya? Para kakaunti lang nakatanggap ng biyaya. Yes, lahat tayo. Lahat tayo nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kung walang biyaya ng Diyos, narito po ba tayo ngayon? Wala tayo dito ngayon. Kung hindi tayo nakatanggap ng biyaya ng Diyos, nasaan tayo? Patuloy sa palalo sa buhay natin. Naging matigas, patuloy sa pagmamatigas ng buhay natin na hindi nakikilala yung tunay na Diyos. Kaya ganun po, sa nabasa natin sa Matthew chapter 20, so pansinin po natin doon, ang isang may-ari ng ubasan, maaga siyang nagising. Lumabas siya upang maghanap ng ng mga tao para magtrabaho sa kanyang ubasan. No? Ano po yung kasunduan? Ano po yung kasunduan nila? Babayaran kita ng 1 denaryo. Yun yung kanyang kasunduan. Wala siyang sinabi kung ilang oras ka nagtrabaho or ilang oras ka nagpapagod, ilang oras ka nakabilad sa init. Pero ang sabi niya, babayaran kita ng 1 denaryo. Okay? So, yun po yung kasunduan ng isang may-ari ng ubasan at ng mga manggagawa. So, tingnan natin, balikan ho natin sa Mateo chapter 20. So, lagyan niyo po ng bookmark, ay balik-balikan po natin ito. Mateo chapter 20 verse 1, babasahin ko po muli. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan na maaga lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Verse 2, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo sa isang araw, ay kanyang sinugo sila sa kanyang ubasan. So, sa panahon natin ngayon, ito po ay minimum wage, no? O per day. So, sa panahon natin ngayon, magkano na? Magkano po? So, palagay natin mga 400 or 600, no? So, yun po yung kahalagahan po ng 1 denaryo. Pero sa panahon nila, ito po ay pilak. Ito po ay pilak. Yun po yung kanilang binabayad sa panahon po nila. So, ayon sa pagkakaalam ko, noon, ang 1 denaryo po ay mga 150 to 175. Yun po yung bayad nila doon sa upa nila. So, yun po yung bayad sa yun po yung kasunduan nila ng isang manggagawa at isang may-ari po ng ubasan. So, mahirap po sa isang manggagawa na magtrabaho sa maghapon. Tama po ba? Mahirap. Mahirap po para po sa manggagawa doon po mismo sa initan. So, tingnan natin ulit sa verse 8 hanggang 9. Sabi ho dito, na magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit ang mga inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. So ano pong napansin po ninyo dito? Ano pong napansin po ninyo? Meron pong nauna, meron pong nahuli. Pero anong napansin po natin? Napansin po natin, parehas po yung bayad. Di ba? Parehas po yung bayad. Walang lamang, kundi parehas yung bayad. Kahit huli sila sa pagtatrabaho o nauna ka man sa pagtatrabaho, parehas po yung kanilang tinanggap na bayad. Anong sabi dito? Bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Ng ano po? Ng 1 denaryo. Para ho sa Christian life natin, may mga naunang na-save. May mga naunang na-save,
sila po mismo ay naging masigasig sa kanilang pananampalataya. Minsan, ang iniisip ng isang Kristiyano, patagal pa naman dumating ang Panginoon. So, nanlamig yung kanyang Christian life. So, na-stop yung kanyang panggagawa, na-stop yung kanyang paglilingkod. So, yung puso niya sa paglilingkod sa Panginoon ay wala nang init, no? Wala nang init. Pero, may mga dumating na bago. May mga dumating na bago, naging mainit, naging maalab po yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi, anong isusukulay ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Ginawa niya lahat hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Nung dumating na ang Panginoong Hesukristo, may mga nauni, may mga nahuli, may mga nauna, sumari, pantay-pantay ho lahat ang ibibigay. Maaari pantay-pantay ang lahat ng ibibigay. Pero, ano po yung kailangan natin gawin? Umistop po ba sa paglilingkod sa Panginoon? So, hindi. Di ba? Sumari magreklamo ka, Panginoon, nauna ako sa Kanya, naglingkod ako sa iyo. Bakit parehas lang yung ibinigay mo sa amin na bayad o yung gantimpala mo sa amin ay parehas lang? So, kailangan ay alamin natin ito, yung talinghaga na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niyan, bayaran mo sila ng mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga nauna. No? Kaya dito, verse 10, sabi dito, verse 10 hanggang 11, at nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila ay tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng isang denaryo. At nang tinanggap nila at tanggapin nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambayanan. Ano na po meron? Ano po ang nangyari? Sila po mismo ay lumapit sa may-ari po ng ubasan na nagreklamo po siya, na nagreklamo po sila. So, maaari ganito din po mangyayari sa panahon na natin yan. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Hesukristo, gawin yung best para ho sa Panginoon. Baka bandang huli ay magreklamo din po tayo sa Panginoon. So, kailangan, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para lahat ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos ay may kaukulang kapalit. No? Lahat ng sakripisyo ay may kaukulang kapalit. Kaya verse 12, na nagsasabi, ilang oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at pinaantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ano pong sabi dito? Isang oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito. Di ba? So sa tingin po ninyo, kapag ganito, sa sitwasyon ho natin ngayon, kayo po ay maghapon na nagtatrabaho. Maghapon nagtatrabaho, biglang may dumating. Isang oras lang siyang nagtrabaho, tapos pare-parehas po yung sahod, maaari magreklamo din po kayo. Tama po ba? Unfair naman yan. Bakit ganon? Dapat mas malaki yung sa amin kaysa sa kanila. Di ba? Mas malaki yung sa amin kaysa dapat sa kanila. Pero ano po yung kasunduan nila? Magtrabaho ka, bibigyan ko kayo ng isang denaryo. Wala sa sinabi na ikaw, kung nauna ka, mas malaki yung sahod mo. Kung nahuli ka, mas maliit yung sahod mo. Pero anong pangako niya? Ibibigay ko sa inyo ang isang denaryo. Yun po yung mahalaga. Pantay-pantay yung pagtanggap po nila. Kaya nga, sa bawat anumang kapaguran sa ating Kristiyanong pamumuhay, so tinitingnan po tayo ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Bawat isa po sa atin, tinitingnan po ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, maaari, siya po mismo ay nagsipag sa mga huling araw. Siya po mismo ay nagsipag sa huling oras. Ginawa niyang paraan ang kanyang makakayang gawin. Ginawa niya lahat na makakaya niyang gawin. So ibig sabihin, buong puso niya, ginawa niya, nagtrabaho siya, hindi siya nagsayang po ng panahon, hindi siya nagsayang po ng oras. Kaya sa Roma chapter 4, tingnan natin sa Roma chapter 4. Roma chapter 4, verse 4 hanggang 8. Roma chapter 4, verse 4 hanggang 8. Babasahin ko, sundan niyo po. Ngayon, sa gumagawa
ang kabayaran ay hindi tinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. Gaya naman ng sinabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Mapalad ang mga taong pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Verse 8, basahin po natin. Mapalad ang tao na hindi ibinibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yes. No? So, ganito sabi, ang biyaya ay nararapat, no? Ang biyaya ay nararapat na ituring na biyaya. And then, kundi siya talagang nararapat. Kung ano po yung kapaguran at kung ano po yung sakripisyo, talagang babayaran po ito ng nararapat. No? Sa tingin po ninyo, halimbawa, meron po ditong hindi nagtrabaho, pero pumasok siya sa trabaho, hindi siya gumagawa. Pero, yung isa, buong puso siyang nagtrabaho, hindi niya sinayang ang oras, nagtrabaho siya. Ano pong sabi dito sa nabasa natin? Babayaran sila ng parehas na denaryo. Di ba po? Pero, so dito po sa nabasa natin, sa Roma chapter 4 verse 4, ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi tinuturing na biyaya, kundi siya talagang nararapat. No? So, yung pagtingin ng Diyos po ay pantay-pantay. Verse 7, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan, mapalad ang tao na hindi ibinibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. So sa panahon natin ngayon, may mga tao na naghihintay ng kapatawaran ng kanilang kasalanan or naghihintay ng biyaya ng Diyos. Naghihintay sila ng biyaya ng Diyos. Naghihintay sila na maunawaan nila yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa panahon po natin ngayon. So maaari nauna tayo at ginagamit tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Pero may mga nahuli na makakaunawa din po ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo o yung pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo. Kaya sana, ganito yung nangyayari po sa ating Kristiyanong pamumuhay. No, sa ating Kristiyanong pamumuhay, may mga nauna at meron din po mga nahuli. Okay? So tingnan natin sa Mateo chapter 20, verse 16. Sa Mateo chapter 20, balikan natin. Verse 16. So basahin po natin ang sama-sama. Kaya't ang nahuli ay mauuna at ang nauna ay mahuhuli. So minsan ganito nangyayari, di ba? Yung mga nauna ay sadya siyang nahuhuli. Yung mga mga nahuli, siya po mismo ay nahuuna. So ibig sabihin, naging masigasig sila sa kanilang pananampalataya. Masigasig sila sa gawain para sa Panginoon. No? Kaya sana yung bawat isa ay patuloy po na maging maalab yung puso po ninyo para sa Panginoon. Para hindi ho tayo kahihiya sa harapan ho ng Panginoon. Kaya tingnan natin, so alam po natin, di ba? Yung Diyos po mismo ay naghihintay sa lahat ho ng mga tao na dumating po yung pagsisisi. Na dumating po yung pagsisisi. Sa ating Kristiyanong pamumuhay, parang yung kwento ho natin, parang kagaya ho ng isang prodigal son. Di ba? Kapiling natin ang Diyos. Pero may mga kapatiran na lumayo pa. May mga kapatiran na lumayo pa. At doon po mismo ay winaldas niya lahat yung oras, winaldas lahat yung araw na meron siya na dapat po ay maglingkod doon siya sa Panginoon. Akin na yung kayamanan ko, akin na yung mana ko. Di ba po? May mga ganun ang nangyayari po sa panahon natin ngayon. Lalo na sa mga kapatiran, minsan winawaldas yung oras, winawaldas po yung araw na nalabi sa kanya sa panahon na ito. So, tingnan natin yung dalawang kwento na ito sa Lucas chapter 15.
Sa Lucas chapter 15. Sa Lucas chapter 15, verse 17 hanggang 24. Lucas chapter 15, verse 17 hanggang 24. Babasahin ko po. Subalit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako'y narito na mamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Verse 20, Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanya, mga alipin. No, sabi po dito, subalit sinabi ng ama sa kanya, mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kausuotan at isuot ninyo sa kanya, lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ang mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ninyo at tayo'y kumain at magdiriwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. So, alam po natin ito. Yun nangyari po dito sa kwento po ng isang alibughang anak. Di ba po? So, siya po mismo ay umalis sa poder ng kanyang magulang. Naging maayos na yung kanyang buhay, pero hindi siya nakapaghintay na bigyan siya ng mana. Pero ano pong nangyari po sa kanya? Talagang pinilit niya na ibigay mo sa akin, Ama, yung aking karapat-dapat na nasa akin. Di ba po? Kaya doon po sa nabasa natin sa Matthew chapter 20, ano po ang nangyari po doon? So doon po mismo ay hindi pantay-pantay ng isang manggagawa na sinasabi, bakit ito lamang ang binigay mo sa akin? Ito lamang ang binigay mo sa akin. Pero yung manggagawa ay siya'y lumabas, yung may-ari ng ubasan, siya ulit ay lumabas at nakita niya yung isang tao na nakatambay lamang at walang ginagawa. Ano pong sabi? Pumunta kayo sa ubasan, kayo ay magtrabaho. Pero binayaran po sila ng pantay-pantay. Ganon din po, di ba po? Ganon din po, yung ibinibigay ho sa atin ng Diyos, ay nakatingin po yung Diyos sa atin at bibigyan din po tayo kung ano po yung nararapat nating gawin. Kagaya po ng isang prodigal son. Lalo ho tayo po ay napalayo sa Diyos. Napalayo sa Diyos. And then, bumalik ho tayo sa Kanya. Ang Diyos po ay yumayakap po sa atin dahil sa tayo po mismo ay nagsisi at naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Itinakwil po ba tayo ng Diyos? Hindi ho tayo tinakwil ng Diyos. Tayo po mismo ay niyakap niya, hinagkan niya, kahit tayo po mismo ay marumi. Yung isang prodigal son, saan po siya nakatira? Siya po mismo ay nakatira na sa babuyan. Di ba po? Kumakain, nakikita niya kung paano kumain yung baboy. Di ba? Pero tayo po ay marumi na sa harapan ng Diyos, pero yung Diyos po mismo ay hinagkan pa rin tayo. So tingnan din po natin yung isang kwento ng kanyang kapatid, verse 25 hanggang 30. Verse 25 hanggang 30. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano ang kaguluhang ito. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya,
dahil sa siya ay tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit, nagalit siya at ayaw pumasok, lumabas ang kanyang ama at siya'y pinapakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, gayunmay ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. So verse 30, subalit nang dumating ang anak mong ito na nilustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae ay pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. So ano po nangyari? So siya po mismo ay nainggit. Di ba? Kapiling niya na yung kanyang ama, kapiling niya na po yung kanyang ama, pero hindi po siya nakatikim po ng, o hindi man lang siya binigyan ng isang goya na ito ay kainin mo o ito ay paghanda mo para sa iyo. Pero nung dumating po ang kanyang isang anak, pinaghanda pa. At sila po mismo ay nagdiwang pa sa kanyang pagbabalik. Pansinin po natin ito. Kapag yung isang taong makasalanan na nagsisisi at lumapit to sa Diyos, sa tingin po ninyo, yung Diyos po ba ay hindi masaya? Yes, masaya ang Diyos. Di ba masaya ang Diyos? Paano naman ho tayo? Kapag meron po ang isang tao makasalanan, masaya po ba tayo o malungkot? Ha? Masaya po ba tayo o malungkot? Malungkot? Kapag may isang taong makasalanan at bumalik sa Diyos, ay malungkot pa rin? So, maaari masaya, maaari malungkot. No? Masaya, malungkot. So, ang pinakamaganda po ay maging masaya para sa isang makasalanan. No? Maging masaya po para sa isang makasalanan. Huwag nating gayahin yung ganitong ugali ng isang lalaki na siya po mismo ay nagreklamo pa sa kanyang ama. Ama, bakit ganito? Nauna ako sa kanya, narito ako sa piling mo, ginawa ko ang lahat ng pinag-uutos mo sa akin, pero hindi mo ako pinakatay ng goya. Pero yung anak mong ito, nilustay lahat ng mga pag-aari mo na ibinigay mo sa kanya, pero tinanggap mo pa rin siya at pinaghanda mo. Okay? So, ganun tayo dati. Nilustay natin ang lahat ng bagay na meron tayo. Buhay, at yung oras natin, yung araw natin, nilustay natin lahat. Pero, nung naunawahan natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, ay hinagkan at niyakap tayo ng Diyos. No? Alalahanin po natin yung kwento po ng prodigal son. Kaya, ganoon din po, doon po mismo sa Fariseo at yung tax collector. Ano po ang nangyari po doon sa tax collector? Siya po ay nagpakumbaba sa kanyang sarili, na siya po mismo ay isang makasalanan. Pero yung Fariseo, nagmataas po siya sa kanyang sarili. Nagmataas po siya sa kanyang sarili. Yun po ba ay tinanggap ng Diyos? Hindi po yun tinatanggap ng Diyos, yung pagmamataas sa kanyang sarili. Kaya sa Lucas chapter 18, tingnan natin, sa Lucas chapter 18, verse 11 hanggang 12. So, babasahin ko po. Ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man na maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. So ano po nangyari? Naging mataas po siya. Nagmataas po siya sa kanyang sarili. Naging mataas po siya sa kanyang sarili. May mga tao na ganito sa panahon natin ngayon, na naging mataas po sa kanyang sarili. Diyos, ganito ako sa iyong harapan. Ganito ako sa iyong harapan. Nanalangin ako, hindi ako kagaya ng ibang tao, na sila po mismo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Pero ito po ay hindi ho tinanggap ng Diyos. Alam po natin ito. Kaya dito, ang kwento rin po na maniningil ng buwis, sa verse 13,
Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ano po yung prayer niya? Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Di ba? So, meron pong pagmamataas sa harapan ng Diyos at meron din pong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Alin tayo dito? Saan niyo gusto? Yung pagmamataas sa harapan ng Diyos o magpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Dapat dito tayo, magpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. Dahil ang pagpapakumbaba na yon, yun po ang tinatanggap po ng Diyos, hindi po pagmamataas sa sarili. Kaya verse 14, basahin po natin ang sama-sama. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Di ba po? Kaya maraming mga tao na naging mataas sila sa kanilang sarili, na ayaw man lang magpakababa sa harapan ng Diyos. Ano pong nangyayari? Sila po mismo ay ibababa ng Diyos. Alalahanin natin, di bali na po na maging mahirap tayo dito sa mundong ito. Kundi dapat maging mayaman tayo espiritual sa harapan po ng Diyos. Maging mayaman po tayo espiritual. Kaya sabi po dito, sapagkat ang bawat magmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ganito dapat tayo, na patuloy sa naibaba yung ating sarili, na tayo ay tinanggap ng Diyos na isang makasalanan. Niyakap tayo ng Diyos dahil tayo po mismo ay isang makasalanan at ibinaba natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Kumbaga, isinuko natin ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kagaya po ng isang tax collector. Kaya nahabag ang Diyos sa kanya at nakatanggap po siya ng biyaya ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 5, Roma chapter 5, verse 20 hanggang 21. Roma chapter 5, verse 20 hanggang 21. So sabi po dito, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Baka sabihin po ninyo, okay lang pala na dumami ang kasalanan ko. Okay lang pala na patuloy ako sa paggawa ng kasalanan. So, hindi po ganun ibig sabihin ng patuloy po sa pagsuway para ang biyaya ay sumagana. Hindi po ganun. Kaya sabi po dito, subalit dumating ang kautusan na nagbubunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit, kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. So, ibig sabihin, ang isang taong makasalanan, tinatanggap niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sinusuko niya sa harapan ng Diyos yung lahat ng nagawa niyang kasalanan. Kaya nakakatanggap po siya ng biyaya o kaligtasan sa Diyos. Pero ang isang taong pagmamataas na siya ay hindi makasalanan sa harapan ng Diyos, yun po mismo, never siyang humingi ng tulong sa Diyos. Hindi siya patuloy na lumapit ho sa Diyos. Kaya nga, ang isang taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos, sabi po dito, ay gayon din naman, ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Gayon din naman, ang biyaya ay maghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. So, ganito ang lahat na nangyayari po sa
lahat ng mga tao. Kapag ang isang tao ay nagsisisi ng buong puso niya, makakatanggap po siya ng biyaya ng Diyos at magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. And then, yung isa pa pong parabol dito po sa Biblia. May dalawang anak, pero yung isa, nagmamatigas. Pero yung isa, tinanggap niya po yung utos ng kanyang ama. So tingnan po natin sa Mateo chapter 21. Mateo chapter 21. Mateo chapter 21, verse 28. Mateo chapter 21, verse 28. Sabi po dito, ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa, ang anak, lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Ito po yung utos ng kanyang ama. Pero ano po yung sagot po niya? Verse 29, ngunit sumagot siya at sinabi, ayaw ko, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Ano po yung sagot niya sa kanyang ama? Ayaw ko magtrabaho, mainit doon, ganun po ba? Ang sagot niya, ayaw ko. Ayaw kong pumunta roon. Pero ano pong nakita natin? Sumunod pa rin po siya. No? Sumunod pa rin po siya. Kaya verse 30, sabi po dito, lumapit ang ama sa ikalawa, at gayon din ang sinabi, sumagot siya, at sinabi, pupunta ako, ngunit hindi pumunta. Ano pong nangyari po dito? May isang pagsuway at meron pong isa na pagsunod. Hindi nakikita ng ama yung kagustuhan ng unang anak. Hindi niya nakikita. Pero yung pangalawa, sabi niya, pupunta ako. Pero ngunit siya ay hindi siya pumunta. Sumuway po siya. Pero alin sa dalawa po yung kalugod-lugod sa Panginoon, sa kanyang ama? Alin sa dalawa? Yung una o yung pangalawa? Yes, yung una. Yung una po ang kalugod-lugod sa kanyang ama. Kaya, verse 31, basahin po natin. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pansinin natin, yung mga Fariseo at mga iskriba, sila po mismo ay nagmataas sa kanilang sarili. Maraming mga tao nagmamataas sa kanilang sarili. Pero, yung isang makasalanan na maniningil ng buwis ay nagpakababa sa kanyang sarili. So ano pong sabi po dito? Merong nauuna at meron pong nahuhuli. Merong nauuna, merong nahuhuli. Kaya sabi dito ng Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Dahil nagsisi sila ng buong puso. Nagsisi sila sa harapan ng Diyos. Kumbaga, sinurinder nila lahat sa Diyos kung anong meron silang kasalanan at nagawa sa Diyos. Pero kung po, ang isang tao na hindi niya kayang isurinder yung kanyang sarili sa Diyos, doon po mismo ay nagmamataas pa rin po siya sa kanyang sarili. Kaya verse 32, basahin din po natin. Verse 32, sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masamang babae, at kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Kaya kahit si Juan sumisigaw na, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero ayaw pa rin nila paniwalaan. Nangaral si Juan, ayaw pa rin nila paniwalaan. Pero yung maniningil ng buwis at isang makasalan ng babae ay nagsisisi ng buong puso. Sila po ay naniwala sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito sabi, ngunit pininiwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng makasalan ng babae.
Pero yung mga eskriba, sila po ay alam nila yung aklat sa Old Testament, pero naging mataas po yung kanilang sarili. Masigasig sila sa pag-aaral. Masigasig sila sa pag-aaral. Pero, hindi sila nagpakumbaba sa harapan po ng Diyos. Yun po yung problema sa kanila. Kaya ganun din po sa panahon po natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, alam natin na maraming mga tao na nagmamataas din po sa kanilang sarili sa harapan po ng Diyos. Na sinasabi, hindi ako makasalanan. Ang makasalanan, yung mga nagnakaw, yung mga nakakulong lang, yung mga nagsisinungaling, yung mga laging nagwawala sa barangay, yung salot sa lipunan, yun lang. Pero ako, hindi ako makasalanan, mabait ako, tumutulong ako sa kapwa. Ganun po sa panahon natin ngayon, nangyayari. Naging matigas yung kanilang puso. Kagaya din po ng mga Fariseo at mga Iskriba. Kaya sa Roma, chapter 10, Roma chapter 10, verse 2. Roma chapter 10, verse 2. Basahin po natin. Ako'y makapagpatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Ano pong problema dito? So, ang problema sa maraming mga tao, sila po mismo ay may sigasig para sa Diyos. Pero ayon sa sarili nila, ayon sa sarili nilang kaalaman, ayon sa sarili nilang sigasig, ayon sa sarili nilang kalooban. Hindi ayon sa kalooban po mismo ng Diyos. Kaya sinasabi, ako'y makapagpatotoo na sila may sigasig para sa Diyos, pero hindi ayon sa kaalaman. Anong hindi ayon sa kaalaman? Malayo po dito. Malayo po yung pananampalataya nila. Nakikita ko natin palagi, di ba, tuwing fiesta, tuwing mahal na araw, nakikita natin yung sigasig nila para sa Panginoon. Pero, ano po sabi? Malayo. Malayo yung pananampalataya nila sa Diyos. Kaya ganun po ang nangyari din po sa mga Iskriba at mga Fariseo. May sigasig sila para sa Diyos. Nagtuturo sila sa lahat ng mga tao. Pero, ang kalooban nila ay malayo po sa Diyos. Malayo po sa Diyos. Kaya verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Kaya ito ang nangyayari. No? Hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Kaya mga brothers and sisters, alam natin yung kaligtasan natin. Alam natin yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Alam natin kung paano siya namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya magpasakop po tayo sa Diyos. Magpasakop po tayo sa Diyos. Huwag natin gayahin yung kwento ng isang Fariseo na naging matigas sa kanyang puso. Meron silang sigasig pero malayo sa kalooban ho ng Diyos. Kaya sinasabi, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ito yung pinakamahirap sa panahon po natin ngayon, na maraming mga tao sumusunod lamang sa kanilang sariling kagustuhan. Marami pong mga tao. Kaya chapter 9, verse 32. Chapter 9, verse 32, basahin po natin. Bakit? Nandiyan po kayo sa Roma? Chapter 9, verse 32, basahin po natin. Bakit sapagkat hindi nila pinagsikapan niyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa, sila'y natisod sa batong katitisuran. So, sabi po dito, hindi nila pinagsikapang iyon batay sa pananampalataya. Hindi sila naging masikap sa pananampalataya nila, kundi batay sa kanilang sariling mga gawa. Kaya sa panahon natin ngayon, marami pong mga tao na gawa muna bago pananampalataya. Di ba? Yun po, doon sila bumabase sa kanilang pananampalataya. Ay, gumagawa ako para sa Diyos. Naglilingkod ako para sa Diyos. Doon nakabase po yung kanilang pananampalataya. Pero, hindi na naunawaan yung sakripisyo
ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo, ano po nangyari? Sabi dito, sila'y natisod sa batong katitisuran. Sino po ito, yung batong katitisuran? Ito po mismo yung Panginoong Heso Kristo. Kasi marami, yung mga eskriba at mga Fariseo, alam nila yung kwento sa Old Testament. Alam nila lahat ng iyon. Pero nung dumating ang Panginoong Kristo, sinuway sila lahat. Bakit? Sila ay mapagkunwari, sila ay makasalanan, malinis sila sa harapan ng paningin ng lahat ng mga tao. Ngunit sa loob nila, sila po mismo ay marumi. Sa loob po nila. Kaya nagalit po sila sa Panginoong Heso Kristo. Kaya sa Roma chapter 13, Roma po chapter 13, Roma chapter 13, verse 10, sabi po dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. So ano pong sabi po dito? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. No? Kundi, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So, sabi ng Diyos, mahalin ninyo ang isa't isa. Mahalin po ninyo ang isa't isa. Huwag ninyo pabayaan po yung isa't isa. Kaya sa Gawa chapter 17. Gawa chapter 17. Verse 24 hanggang 25. Gawa chapter 17, verse 24 hanggang 25. Sabi po dito, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templo na mga templong ginawa ng tao. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. So anong sabi dito? Ang Diyos ay hindi tumitira sa templo na gawa po ng tao. Yung building, hindi po doon. Kundi saan po tumitira? Dito sa katawan po natin. Sa katawan po natin. And then ano po sabi po niya? Siya po mismo ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ano po yon? Nagbibigay ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay na naririto. Siya po lahat ang nagbibigay nito sa atin, sa lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao. Makasalanan man, taong hindi ligtas, at taong ligtas, ang Diyos pa rin po ang gumagawa ng kanilang pangangailangan. Pansinin natin, sa nabasa natin, doon po sa Mateo chapter 20, di ba? Yung isang may-ari ng ubasan, siya po mismo ay lumabas ng maaga at naghanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. May mga naunang nagtrabaho at siya ulit ay lumabas at nakita niya may nakatambay ulit sa labas at sabi niya, bakit wala kayong ginagawa riyan? Ano po sabi? Sapagkat walang umuupa sa amin. Ano sabi ng may-ari ng ubasan? Kayo'y pumasok. Kayo'y pumasok at kayo ay magtrabaho. So, desisyon na po yun ng may-ari ng ubasan kung magkano po yung kanyang ibibigay na sahod. Magkano po ang kanyang desisyon? 1 denaryo yung kanyang desisyon. May nauna, may nahuli, iisa pa rin po yung bayad. Kagaya po nito, tayo po mismo ay saved na. Naunawaan natin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. May mga taong hindi ligtas. Yung pangangailangan ng taong hindi ligtas at ng taong ligtas, ibinibigay ng Diyos pantay-pantay. Tama po ba? Meron silang pagkain sa araw-araw, meron din tayong pagkain sa araw-araw. Nabubuhay sila araw-araw, nabubuhay tayo araw-araw. Pinasisikat ng Diyos yung araw sa kanila, pinasisikat din ng Diyos yung araw sa atin. So, anong nangyari? Magrereklamo po ba tayo? Hindi po, di ba? Pantay-pantay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa panahon sa atin. Makasalanan man, hindi man ligtas at saka sa ligtas. Kaya sabi dito, pinasisikat niya ang kanyang, sa Mateo chapter 5, so tingnan natin, Mateo chapter 5,
verse 45, Mateo chapter 5, verse 45. Basahin din po natin, Mateo chapter 5, verse 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, ano po nangyayari? Magrereklamo po ba tayo? Ha? Lord, ligtas ako. Ako yung tunay mong anak. Bakit sila? Maganda yung kanilang buhay para wala silang problema. Naging maayos yung kanilang buhay, pero akong anak mo. Bakit ganito lang nangyayari sa buhay ko? Bakit may mga problemang dumarating? Bakit may mga pagsubok na dumarating? Hindi mo ba ako mahal? Ha? Di ba pantay-pantay lahat? Pantay-pantay po lahat. No? Kaya sabi po dito, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at saka sa di matuwid. Okay? So, sa unang Korinto, chapter 4. Unang Korinto, chapter 4. Unang Korinto, chapter 4, verse 7. Unang Korinto, chapter 4, verse 7. So, sabi po dito, sapagkat sino ang nakikita ng kaibahan mo at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? So, verse 6, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa na akong sa sarili at kay Apolos para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Di ba? Kung ano ang kanilang tinanggap, ganun din po yung ating tinatanggap. Binibigyan sila ng Diyos ng karagdagang buhay sa araw-araw, ganun din po tayo, tinatanggap din po natin yung araw-araw na buhay, karagdagang buhay na tinatanggap natin para po sa Panginoon. Bakit po? Dahil naghihintay ang Diyos para sa kanila na sila po mismo ay magsisi. Kaya wag natin sabihin na, bakit mo ipinagmalaki na parang hindi mo tinanggap? Wag mo ipagmalaki na parang hindi mo tinanggap. May pagkain sila araw-araw, may pagkain ka rin araw-araw. No? Ang pinagkaiba, may pagkain sila araw-araw, spiritual, wala silang pagkain. Ikaw, tayo, may pagkain kang physical, meron kang pagkain spiritual. May kaligtasan ka, wala pa silang kaligtasan. Kaya ano kailangan natin gawin? Huwag natin sabihin sa harapan po ng Diyos na hindi natin tinanggap ang mga bagay na ibinibigay niya para sa atin lahat. Unang Korinto chapter 3. Unang Korinto chapter 3 verse 7. Sabi po dito, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig kundi ang Diyos na nagpapalago. So sino pong tumutulong sa atin? Yung Diyos po mismo ang tumutulong sa atin. Siya po ang nag-aalaga para po sa atin lahat. Ikalawang Korinto chapter 6. So marami po akong verse na ipapakita po sa inyo. Kaya sana matuto po tayo magbukas. Ikalawang Korinto chapter 6. Verse 2. Sabi po dito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinutulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw na kaligtasan. Sabi ng Diyos, sa panahon na kailangan mo siya para ikaw ay maligtas, sabi niya, tinulungan ka niya sa araw na ikaw ay nakaunawa ng kaligtasan. Kaya ngayon din, panahon din para magtulungan sa isa't isa, pagtulungan po yung mga tao na hindi pa nakaunawa ng kaligtasan. Kaya sabi, sa panahon kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Sa araw ng naunawaan mo yung kaligtasan ay tinulungan ka ng Diyos. Tinulungan tayo ng Diyos.
para maunawaan natin yung kaligtasan ito. And then, ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan para po sa lahat po ng mga tao. Sa Efeso chapter 1, Efeso chapter 1, Efeso chapter 1 verse 6 hanggang 7. Efeso chapter 1 verse 6 hanggang 7. Sabi po dito, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sabi dito, maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya na walang bayad sa atin. Tinanggap natin ito na walang bayad at dapat i-share din po natin ito na walang bayad. I-share din po natin ito na walang bayad. Kaya sa atin, dumating sa atin yung biyaya ng Diyos na hindi natin inaakala na makarating sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Pero may ginamit ang Diyos para dumating po sa atin yung biyayang ito. Kaya sana ito rin po ay patuloy po natin na i-share yung biyayang ito. Kaya sabi dito, sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ayon po sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Yes, tinubos tayo, nilinis tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran po ng kasalanan. Kaya meron pong nagdanak na dugo para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga yung prodigal son, di ba po? Hindi inisip ng tatay kung bakit mo winaldas ang lahat ng iyon, kundi lumapit pa rin siya at hinagkan siya at binihisan siya at sinuotan siya ng magagandang damit. Ganon din po tayo. Nakasawsaw tayo sa putikan, madumi tayo, pero tinanggap tayo ng Diyos. Na balang araw, tayo po mismo ay sa harapan niya na magsasaya at mag-i-enjoy po doon. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. So balikan natin sa Mateo chapter 18. Mateo chapter 18. So ito din po yung isang parable. So ito po ay magandang kwento din. Sa Mateo chapter 18, verse 24 hanggang 27. So babasahin ko po, sundan niyo lamang. Nang pasimulanan niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhas ay wala siyang maibayad. Ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila ay makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon, sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. So ano pong nakikita natin dito? May isang alipin na lumapit sa kanyang Panginoon na yung Panginoon ay sinisingil po siya ng kanyang utang. Pero wala siyang pambayad. Sabi ng Panginoon, ibinta mo lahat ng ari-arian mo and then yung lahat ng meron ka para yun po mismo ay maibayad mo sa akin. Pero ano pong sabi niya? Panginoon, pagpasensyahan mo na ako. Pagpasensyahan mo na ako. At ang lahat ng yun ay babayaran ko. Pansinin po natin, siya ay nanikluhod, humingi siya ng pasensya dahil wala siyang pangbayad. Di ba po? Pero ano pong sabi ng Panginoon? Sabi po dito, dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Sa tingin po ninyo, may utang pa siya o wala na? Wala na siyang utang. Di ba po? Wala na siyang utang. Ganon din po tayo. Makasalanan tayo miserable sa harapan ng Diyos. Marami tayong utang para sa Kanya. Pero nung lumapit tayo sa Diyos at naunawaan natin na tayo po ay miserabling makasalanan sa Kanyang harapan, ano po sabi ng Diyos? Lahat ng kasalanan niyo ay aking pinawi na. Tinubos ko na.
tapos na lahat ng pagbabayad ko sa lahat ng kasalanan mo. Pero, yung isang lalaking ito ay nagmataas na naman siya sa kanyang sarili. So, tingnan natin. Verse 28, sabi po dito, ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niyang alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. So ano pong nangyari sa kanya? Wala siyang puso para sa kanyang kapwa. Pinatawad ang lahat ng kanyang utang, pero yung utang ng kanyang kapwa ay hindi niya pinatawad. Kaya dito, verse 29 hanggang 28, hanggang 30, kaya tanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya, siya'y umalis at pinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. So ganito po yung kanyang ginawa. Verse 32 hanggang 33, kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwang alipin kung paano nahabag ako sa iyo? Di ba po? So, ito yung kwento din po natin, no? Huwag natin sarilinin din yung lahat ng utang natin sa Diyos na binayaran niya, siya ay namatay sa cross. Kaya tayo dapat, kung meron man pong nakagawa ng kasalanan yung kapwa natin, yung ating brothers and sisters, so dapat matuto rin po tayo magpatawad, no? Meron po ba kayo? Marunong po ba kayo magpatawad? Ha? Marunong po ba kayo magpatawad o meron pang tubo? Ha? Meron pang tubo? So dapat po marunong tayo magpatawad. Kung paano din po tayo pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Colossus chapter 3, so malapit na po, Colossus chapter 3. Basahin po natin, Colossus chapter 3 verse 13. Colossus chapter 3 verse 13. Basahin po natin. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya pansinin natin yung alipin. Siya po mismo ay pinatawad ang lahat ng kanyang mga utang ng kanyang Panginoon. Pero siya, may sarili, kapwa niya alipin, ay hindi siya marunong magpatawad sa kanyang kapwa alipin. No? Kaya sabi ng Diyos sa atin lahat, mga brothers and sisters, tayo din, may malaki tayong utang sa harapan ng Diyos, pero pinatawad niya ang lahat ng yon. Pinatawad niya ang lahat ng yon. Kaya dapat tayo rin po ay matuto magpatawad sa isa't isa. Matuto po tayo magpatawad sa isa't isa. Kaya sabi dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo. Magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya po ba ito gawin? Sa Colossus chapter 3 verse 13? Kaya po ba? Ha? Baka sakali. Bakit baka sakali? Mahirap po ba? Di ba? Halimbawa, kapag tayo po ay may tampo sa bawat isa, sa pamilya, sa kapitbahay, so matuto tayo magpatawad din po dapat. Kung paano pinatawad din po tayo ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali din. Lahat tayo ay hindi pa perfecto. Nakuha po ninyo? Tingnan natin din po yung sarili natin kung perfecto tayo sa Panginoon. No? Tingnan din po natin. Kaya sana matuto tayo magpatawad po sa isa't isa. Kaya Kawikaan chapter 3, verse 34. So tingnan natin. Kawikaan chapter 3, verse 34. Basahin po natin.
Sa mga nanunuya, siya ay napanuya, ngunit sa mapagpakumbaba ay nagbibigay ng biyaya. So sabi dito, kung marunong tayo magpapakumbaba sa sarili sa kapwa natin, so doon po mismo, meron pong magbibigay po siya ng biyaya. So isa pa, Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Verse 6. Santiago chapter 4 verse 6. Basahin din po natin. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So sabi dito, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Pero ang Diyos po ay nagbibigay biyaya sa mga marunong magpakumbaba sa sarili. Marunong magpakumbaba sa kanyang kapwa. Okay? So sana baka sabihin po natin, bakit hindi naman ako dinidisiplina ng Diyos? Bakit hindi naman ako nakakatanggap ng parusa ng Diyos? No, baka ganun po yung sabihin po ninyo. Pero antahin mo lang yung disiplina ng Diyos sa iyo kapag ikaw po mismo ay hindi marunong magpatawad sa kapwa natin. No, kailangan marunong po tayo magpatawad. Kaya sabi ng Diyos, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. No, dapat mangyari po ito sa atin. Okay? So sa Hebreo chapter 13, Hebreo chapter 13 verse 9. Sabi dito, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinapakinabangan ng mga tumutupad ng mga iyon. So sabi dito, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa biyaya. Sa kaligtasan na ibinigay ho sa atin lahat. Okay? Kaya hindi sa pamamagitan ng pagkain, kundi saan? Hindi rin po sa pamamagitan ng pagtupad ng lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, yung Ten Commandments. Hindi rin po pwede. Okay? So, kundi patibayin natin yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na ibinigay ho sa atin lahat. No? Patibayan po natin ito. Okay? So, last po, unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Verse 10, unang Pedro chapter 5, verse 10. Basahin po natin. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yes. So, pansinin po natin yung sinare ko po sa inyo. Yung patungkol po doon sa manggagawa, sa ubasan. So, wala siyang iniisip na ikaw ay huli, pero pantay-pantay po yung kanyang binigay. And then, yung alibughang anak, di ba? Yung isa niyang anak, naglilingkod sa kanya ng buong buhay, at di minsan, hindi siya binigyan ng guya para sa paghahanda kung ano man ang kanyang nais. Pero yung kanyang isang anak ay ibinigay lahat, pero nung bumalik, ay tinanggap pa rin po siya ng kanyang ama. Tinanggap pa rin po siya ng kanyang ama. And then, lalong-lalo na rin po yung dalawang anak, na yung isa ay sumuway at yung isa po ay sumunod. Kaya dito, sabi po dito, at pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo ay siya rin magpanunumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yes, minsan mahina tayo, pero yung Diyos pa rin po yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Yung Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon at matibay na
pananampalataya at matibay na pagtitiwala sa Kanya. Yung Diyos din po ang magpapalakas po sa atin lahat. Kaya sana po, yung na-share ko po sa inyo, ay pagbulay-bulayan po ninyo ito. No? Pagbulay-bulayan po ninyo ito. Kaya nakikita po natin kung papaano po nagsisi ang isang taong makasalanan. Kaya ganoon din po tayo. Nagsisiho tayo dahil nakapakinig po tayo ng Ebanghelyo ng Diyos na tayo po ay makasalanan at nagsisi sa harapan po ng Diyos. So hanggang dito lamang. So lahat po tayo yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa maiksing oras na ito na yung ipinagkaloob po sa amin. Naway po, Panginoon Diyos, yung napagbulay-bulayan po namin sa iyong banal na salita ay maunawaan nila at matutunan po nila yung mga bagay nung simula po ay kami na ay naligtas nung nakatanggap ng biyaya na nagmumula po sa iyo. Kaya patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng buhay namin na natitira dito sa mundong ito. At sa iyo lamang po kami lubos na umasa at nagtitiwala na umaasa sa lahat ng pag-iingat mo sa amin sa buong linggo na ito, Panginoon. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming salamat.